Are we blessed? Amen. Are we blessed? Yes. Praise the Lord. Ang aking babahagi sa inyo ngayon is, I was blind, but now I see. Amen. Ang ating main text ay sa John chapter 9, verses 1 to 41. Pero hindi na natin babasahin kasi napakahaba niyan 1 to 41. So hihimay-himayin ko na lang mga kapatid. At nais ko pong magsitayo kayong lahat. Tayo muna ay mananalangin sa ating Diyos na buhay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba, pinupuri, dinadakila ka namin. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pinagkaloob mo na naman sa bawat isa sa amin na ikaw ay masamba namin, Panginoon Diyos. At lalong-lalo na makapag-fellowship po sa bawat isa. Maraming salamat po. Simula pa sa umpisa sa other room, humihingi na po kami ng kalinisan, ng kapatawaran, anuman yung aming mga dinadala na gawa sa nagdaang linggo. Patawarin mo po kami, pakalinisin mo po kami, Panginoong Diyos. Move in the hearts of the listeners. Ikaw po ang gumalaw sa puso ng bawat isa upang maintindihan, matanggap ang iyong mga salita ng positibo. Panginoong Diyos, kung ikaw man ay mangungusap sa amin ngayon, turuan mo po kami, Panginoong Diyos. Protect this place, shield this place. Lahat ng mga ito, idinadalangin namin sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na tayong maupong mga kapatid. Praise the Lord. Pwede tingnan mo muna yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, nagagalak ako at dito ka ngayon. Praise the Lord. Okay. Inuulit ko ang aking babahagi sa inyo ngayon is, I was blind, but now I see. So, umpisa pa lang ng John chapter 9, nakita natin ang isang lalaking ipinanganak na bulag. A man born blind. Hindi niya nakita ang mukha ng kanyang mga magulang. Kung sa panahon natin ngayon, ay hindi siya makapag-chat o hindi siya makapanood sa cellphone. Isa pa, hindi niya nakita ang kagandahan ng pagsikat o paglubog ng araw. Maalala ko noon, yun ang isang inaabangan namin kapag nasa dagat kami. Yung sunrise o pagsikat ng araw, ng umaga-umaga pa lang, napakagandang panoorin. Hindi niya nakita ang sarili niyang mukha. Kahit na anong ganda ng paligid niya, ay hindi naman niya masilayan ang kagandahan nito. Narito ang isang tao na naging bulag mula sa araw na siya ay ipinanganak. Napakahirap ng buhay para sa isang bulag. Walang safety para sa kanila. Anytime pwede silang mahulog, mauntog, o matamaan kasi hindi naman sila makakailag o makakaiwas. Dahil wala naman silang nakikita, puro dilim. Sila ay mahina. Hindi sila makapag-depensa physically. Walang gumagalang sa kanila kasi nga kinukutya para sila. Mamaya makikita natin sa ating mga pag-uusapang mga talata. Back to our main text. In John chapter 9 verse 1, it says, "And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth." Nakita ng Panginoong Hesus ang lalaking bulag. Nakikita ng Panginoong Hesus ang karaniwang hindi nakikita ng mga tao kasi nga ini-ignore lang nila yung bulag. Ngayon, nagtanong ang kanyang mga alagad sa kanya. Ano yung tanong nila? Diyan po sa John chapter 9 verse 2. Ito po yung kanilang katanungan. And his disciples asked him, saying, "Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind?" Tinanong nila ang Panginoong Hesus kung sino ang may kasalanan.
ang bulag ba mismo o ang kanyang mga magulang doon sa pagkapanganak niyang bulag? Well, nagkamali sa palagay o ng assumption ang mga alagad ng Panginoong Hesus dito. At nagbigay ng Panginoon ng sagot sa kanila. Ano po yung sagot ng ating Panginoon? John chapter 9 verse 3. Jesus answered, "It was not this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him." Sa isang pahayag, ganap na pinawi ng Panginoong Hesus ang buong henerasyong sistema ng sumpa. Kumbaga, binura na niya itong whole generational curse system. Sinasabi ng Panginoong Hesus na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng malubha, congenital, mula pa pagkabata na sakit, panghabang buhay na karamdaman, na walang kinalaman sa kanyang sariling kasalanan o sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Narinig na natin siguro yung mga tao na nag-uusap tungkol sa mga generational curses. Ang sumpa na naipapasa mula sa isa pang henerasyon patungo sa isa pa na mga henerasyon. Remember, kung totoong naniniwala ka sa Panginoong Hesus, walang sumpa na dumaan o dadaan sa iyo. Amen? Praise God. Ezekiel chapter 18 verses 1 to 3. Sabi dito, sinabi sa akin ng Panginoon, anong ibig ninyong sabihin sa kasabihang ito sa Israel? Ang mga magulang ay kumain ng maasim na ubas at ang asim nito ay matitikman pati ng kanilang mga anak. Ako ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang hindi nyo na babanggitin ang kasabihang ito sa Israel. At kung titignan natin sa verse 20, same chapter, sabi dito, ang taong nagkasala ang siyang dapat mamatay. Hindi dapat parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. At ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ang taong matuwid ay gagantimpalaan sa ginawa niyang kabutihan at ang taong masama ay parurusahan dahil sa ginawa niyang kasamaan. Kaya yung kasabihan na paniniwala ng mga Israelita, ang mga magulang ay kumain ng maasim na ubas at ang asim nito'y matitikman pati ng kanilang mga anak. Kumbaga, kung ano yung sumpa o yung kasalanan ng magulang ay maipapasa rin sa kanilang mga anak. Pero, sabi ng Panginoong Diyos, at sumampa pa siya na hindi nyo nababanggitin ito, ang kasabihang ito sa Israel. Ang Diyos lang may sabi niya. At sumumpa pa siya at walang makakabali dyan. Kaya nga sabi niya sa verse 20, ang tao nagkakasala, ang siyang dapat mamatay. Ang siyang dapat magbayad, dapat managot. Hindi dapat parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. At ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ang taong masama ay parurusahan dahil sa ginawa niyang kasamaan. Napakaliwanag mga kapatid. Ngunit ang mga Hudyo noon ay mayroon silang false theology. Huwad na paniniwala kung saan ang mga henerasyon ay maaaring sumpain tulad ngayon. Kumbaga, umiiral pa rin daw yung generational curses sa panahon nila. Kaya, gustong malaman ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Ano ulit yung tanong nila? Nagkasala ba ang lalaki kahit papaano? O nagkasala ang kanyang mga magulang? At ngayon ay isinumpa siya ng pagkabulag? Ano ulit yung sagot ng Panginoon sa kanyang mga alagad? John chapter 9 verse 3, it was not that this man sinned or his parents. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na mali kayo dyan. Dito sa statement ng Panginoong Hesus ay ganap na pinawi niya itong whole generational curse system na siyang false theology o kasabihan ng mga Hudyo dati. Kasi itong mga Hudyo, kapag may pinanganak na may sakit o nagkasakit later on, ay iniisip agad nila na dahil sa kanyang kasalanan mismo o kasalanan ng kanyang mga magulang.
kaya isinumpa o nagkaroon ng ganoong karamdaman. Pero sabi ng Panginoong Hesus, ay maaaring magkaroon ng malubha mula pa pagkabata ng sakit o panghabang buhay na karamdaman na wala namang kinalaman sa kanyang sariling kasalanan o sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Amen? Back to our main text, tignan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus na kakaiba. John chapter 9, verses 6 to 7. Sabi dito, pagkasabi niya nito, dumura siya sa lupa. Gumawa ng putik mula sa dura at ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa paliguan ng silwang. Pumunta nga roon ang bulag at naghilamos. Nang bumalik siya, ay nakakakita na siya. Praise God. Unawain mga kapatid, ang lalaking bulag ay hindi nagtanong sa Panginoon ng anuman. Tama? Hindi siya nagtanong sa Panginoon ng anuman. Unlike sa mga ibang pinagaling niya, na sila ang nagmakaawa at lumapit sa kanya. Katulad ng lesson natin last Friday, yung lalaking may sakit ng 38 years at halos nakahiga lang siya. Ang Panginoong Hesus din ang unang lumapit sa kanya at nagbigay ng kagalingan. Ang Panginoong Hesus kasi ay Diyos. Naniniwala ba tayo doon? Amen. Hindi lang tao. Alam niya ang pangangailangan ng lahat. Kaya nang walang hinihingi ang lalaki sa kanya ng anuman, pinahiran ng Panginoon ng putik ang kanyang mga mata at sinabing umalis siya. Hindi rin siya hinatid doon sa silwang, pero sumunod ang bulag sa instruksyon ng Panginoong Hesus. Pagbalik ng lalaki, ay nakakakita na siya at wala na ang Panginoong Hesus doon. Umalis na rin siya. John chapter 9 verse 8. Dahil dito, nagtanungan ng mga kapitbahay niya at ang iba pang mga nakakita sa kanya noong namamalimos pa siya. No, binarites siya. No? Sinabi nila, hindi ba't siya ang dating nakaupo at namamalimos? Hindi siya kumikilos na parang bulag na yun. Verses 9 to 10, sinabi ng iba, siya nga. Pero sinabi naman ng iba, hindi, kamukha lang niya yun. Kaya ang lalaki na mismo ang nagsabi, ako nga yun. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sa totoo lang mga kapatid, hindi talaga alam ng lalaki kasi hindi naman niya nakita ang nagpagaling sa kanya. Pero sinasabi lang niya ang nangyari sa kanya. John chapter 9 verse 11, sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mga mata ko at sinabi, pumunta ka sa paliguan ng silwang at maghilamos. Kaya pumunta ko roon at naghilamos at pagkatapos ay nakakita na ako. Nakakakita ng bulag na ito. Hindi niya alam ang paliwanag ng kahit ano. Alam niya lang ang mga katotohanan ng nangyari sa kanya at sinasabi niya lang ang lahat ng alam niya tungkol dito, which is totoo. John chapter 9 verses 12 to 14. Nagtanong ang mga tao, nasaan na siya? Sumagot ang lalaki, hindi ko po alam. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw noon ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling ang bulag. Ito ay isang malaking pagkakamali ayon sa kanila, sa mga Pariseo, dahil nagpagaling ang Panginoong Hesus sa araw ng pamamahinga o araw ng Sabat. Ang Diyos na gumawa ng Sabat ay nagpagaling sa Sabat. Siya ang Panginoon ng Sabat, the Lord of the Sabbath, the Lord Jesus Christ. Mababasa natin yan sa Mark chapter 2, verses 27 to 28. Hindi ko na po nilagay dyan. Ito ay isang araw ng pahinga. Wala kang talagang gagawin during Sabat. Kahit magluto, ay hindi pwede sa araw ng Sabat. Kaya magluluto sila before the day. Alam nyo, kahit pa nalulunod yung kanilang tupa, hindi nila pwedeng sagipin kapag araw ng Sabat. Ganyan kahigpit ang Sabat para sa mga Pariseo. Pero ang mga Pariseo ay gumawa
ng maraming mga alituntunin at regulasyon na gawa lang ng tao para sa Sabat na hindi bahagi ng batas ng Old Testament. Kasi itong mga Pariseo noong panahon ng Panginoong Hesus ay sila yung mga Jewish religious leaders, teachers of the law. Pero sila ay mga hypocrites at super conservative pa. Kapag mali, ay talagang mali talaga sa kanila. Kapag nakahuli sila ng nangangalunya, ay talagang stone to death agad. Walang second chance. Pero hindi ganon ang ating Panginoon. Amen? Sa Panginoon, laging may second chance. Amen. Binibigyan niya ang sinuman ng pagkakataon na magbago. Praise God. Ngayon, ang Panginoong Hesus ay gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ngunit sa proseso ay nilabag ang ilan sa mga alituntunin ng tao o man-made rules, hindi batas ng Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus ay parang manlalabag ng Sabat, which is, He is the Lord of the Sabbath. Mas mataas siya sa Sabat. At malaking problema na siya sa mga Pariseo. John chapter 9 verses 15 to 16. Sabi dito, kaya tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. At sinabi ng lalaki, nilagyan ni Jesus ng putik ang mga mata ko. Naghilamos ako at pagkatapos ay nakakita na ako. Sinabi ng ilang Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito. Dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Pero sinabi naman ng iba, kung makasalanan siya, paano siya makakagawa ng ganitong himala? Hindi magkasundo ang opinion nila tungkol kay Jesus. Kaya nagkaroon ng division sa mga Pariseo. John chapter 9 verse 17. Kaya tinanong ulit ng mga Pariseo, dating bulag, anong masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling kanya. Sumagot ang lalaki, isa po siyang propeta. Kaya sa kung anong liwanag ng mayroon siya ngayon, o kung ano ang alam niya tungkol kay Jesus, ipinahayag niya na si Jesus ay propeta. Amen? Pagkatapos ay sumagot naman ang mga Hudyo tungkol dito. Hindi sila naniwala sa lalaking ito. Kaya tinawag nila ang mga magulang ng lalaki. Parang gusto talagang palabasin ng mga Pariseo ay gawa-gawa lamang ng lalaki ang lahat. Ngayon, dumating ang kanyang mga magulang. At hindi pa niya nakikita ang kanyang mga magulang at gusto niyang makita sila sa unang pagkakataon. John chapter 9 verses 18 to 21. Sabi dito, pero ayaw pa rin maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo na siya ang dating bulag na ngayon ay nakakakita na. Kaya ipinatawag nila ang mga magulang niya at tinanong, anak niyo ba ito? Totoo bang ipinanganak siyang bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Sumagot ng mga magulang, anak nga po namin siya. At ipinanganak siyang bulag. Pero hindi namin alam kung paano siya nakakita at kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Nasa tamang edad naman siya at kaya na niyang sumagot para sa sarili niya. Kung bakit ganyan ang tugon ng mga magulang ng bulag ay dahil takot sila sa mga Pariseo. John chapter 9 verses 22 to 23. Ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki. Dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat napagkasunduan na ng mga pinuno ng mga Hudyo na ang sino mang kikilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi natatanggapin sa sambahan nila. Kaya ganito ang isinagot ng mga magulang. Nasa tamang edad na siya. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Ang kanyang sariling ina at ama na hindi niya nakita noon ay nakatayo ngayon sa harap niya. At ang nakakalungkot, hindi nila siya tinindigan o ipinaglaban dahil takot sila sa mga Pariseo. Kaya para siyang inabandona. At yan ay napakasakit. Kumbaga sinasabi nila sa kanya na malaki na yan. Bahala na siya sa buhay niya. Parang hindi pa sila natutuwa na
nakakakita na ang kanilang anak. Ano po? John chapter 9 verse 24. Kaya ipinatawag nila ulit ang dating bulag. At sinabi sa kanya, parang napakalaking issue dito, ano po? Nagpagaling lang naman ang Panginoong Jesus na itaon lang na araw ng Sabat. Kaya ipinatawag nila ulit ang dating bulag at sinabi sa kanya, sumumpa ka sa harap ng Diyos na sasabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ng taong yon. Ang tinutukoy ng mga Pariseo ang Panginoong Jesus na gusto nilang pasamain. Pinasumpa pa nga nila yung lalaki. Pero sumagot muli ang lalaki mula sa maliit na liwanag na mayroon siya tungkol sa mga sagot ni Jesus. John chapter 9 verse 25. Sumagot ang lalaki, hindi ko po alam kung makasalanan ang taong yon. Ang alam ko lang ay dati akong bulag, pero nakakakita na ngayon. I was blind, but now I see. I love that response ng dating bulag. Why? You know why? Because that is all our testimony. Lahat tayo ay dating bulag. Amen? Lahat tayo, yan ang ating patotoo. Nais kitang tanungin ngayon, kapatid, is that the testimony of your heart? Iyan bang patotoo ng iyong puso ngayon? Kung oo, dapat makita sa buhay mo, joyfully, ang response na ito, once I was blind, but now I see. Amen? Thank you, Lord. Sa katunayan, lahat ay dati tayong bulag sa spiritual o spiritually blind. Ngunit ngayon ay nakakakita na tayo spiritually. Amen? Ngunit sinabi ng lalaking ito tungkol sa kanyang physical na pagkabulag o physical blindness. So, makikita natin dito hindi pa siya born again. Makukulit talaga itong mga Pariseo. Dahil patuloy na nagtatanong ng paulit-ulit sa parehong bagay sa lalaki. Talagang pinipiga siya. Nagsasabi naman siya ng katotohanan sa kanyang naranasan sa Panginoong Jesus. John chapter 9 verses 26 to 27. Tinanong pa nilang lalaki, ang kulit nila, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano kanya pinagaling? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo. Pero ayaw naman ninyong maniwala. Bakit gusto nyong marinig ulit ang sagot ko? Gusto po ba ninyong maging mga tagasunod niya? Matalinong lalaki ito sa kanyang mga salita. Parang parinig na palabiro o panginis. Ano po? At hinarap niya ang mga Pariseo at sinabi niya, ilang beses kong sasabihin sa inyo, pero nasabi ko na ang lahat sa inyo. Anong paulit-ulit ninyong tanong? Dahil ba gusto ninyong maniwala rin sa Kanya? Gusto nyo rin bang maging mga alagad niya? Anong reaksyon ng mga Pariseo dito sa kanyang sagot? Labis ang galit nila nang sabihin niya yon. Tinawag nila siyang makasalanan at itinaboy siya sa labas ng templo. Grabe. Wala naman siyang kasalanan upang itrato siya ng ganon. Sumasagot lang siya ng katotohanan. Kahit sino ba naman kapag ganon na paulit-ulit na tanong at paulit-ulit mo naman itong sinasagot ng totoo. Di ba? John chapter 9 verse 34. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, ipinanganak kang makasalanan at ang lakas pa ng loob mo ngayon na pangaralan kami at pinagbawalan nila siyang pumasok sa simbahan nila. Napansin niyo? Mayroon pa rin silang false theology o maling paniniwala ng generational curse. Tandaan, walang Panginoong Jesus daw nangyari ang lahat ng ito. John chapter 9 verse 35. Ang bilis natin, ano po? Hanggang 41 tayo eh. Nabalitaan ni Jesus na pinagbawalang pumasok sa sambahan ang dating bulag. Kaya hinanap niya ito. At nang matagpuan niya, tinanong niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sa puntong ito, dumating sa lalaki na dating bulag ang kaligtasan. Praise God.
John chapter 9 verses 36 to 38. Sumagot ang lalaki, sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, nakita mo na siya at siya ang kausap mo ngayon. Sinabi agad ng lalaki, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo. At lumuhod siya at sumamba kay Jesus. Praise God. Isa ito sa mga talata na sinasamba talaga ang Panginoong Jesus. At hindi niya ito pinagbawalan. Amen? Makikita natin dito, una, ang kanyang physical na pagkabulag o physical blindness ay nabuksan. At ngayon, ang kanyang spiritual na pagkabulag o spiritual blindness ay nabuksan din. Praise God. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ka na spiritually blind. Praise God. Ngayon, nais kong magbigay ng ilang practical na mga aralin. General practical lessons para sa atin ngayon. Paano natin ito magagamit sa ating buhay? Okay, point number 1 natin. Point number 1, Jesus cares. Amen. Ang Panginoong Jesus ay nagmamalasakit. Hindi ko alam kung gaano ba katibay o gaano ang impact ng kahulugan nito sa iyo. May ilan na naririto sa room na ito at doon sa mga makikinig pa na kailangang marinig muli ang mga salitang ito at this moment. Jesus cares for you. Amen. Ang Panginoong Jesus ay nagmamalasakit sa iyo. Amen? Amen. Bakit ko sinasabi yan? In John chapter 9 verse 1, habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Sa pagkakalam natin, ay hindi sumisigaw ng tulong ang lalaking ito. Ang bulag ay wala siyang nakikita na anuman. Wala siyang alam tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ngunit, nakita siya ng Panginoong Hesus. John chapter 9 verses 6 to 7. Pagkasabi niya nito, dumura siya sa lupa, gumawa ng putik mula sa dura, at ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka roon. Ang ibig sabihin ng Siloam ay sinugo. Pumunta nga roon ang lalaki, ang bulag, at naghilamos. Nang bumalik siya, ay nakakakita na siya. Kahit na walang hinihiling, ang lalaking bulag ay alam ng Panginoong Hesus ang bawat pangangailangan ng tao. Amen? Kaya ang ginawa niya, binigyan niya ng pagkakataon ng lalaking ito na mabago ang kanyang kalagayan sa buhay. Nakita lang siya ng Panginoon at nilapitan niya ito at nagmalasakit ang Panginoong Hesus sa kaawa-awang lalaking bulag. Jesus cares for the poor blind man. Kahit nga ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama at ang kanyang ina, ay takot na takot sa mga otoridad, sa mga Pariseo. Dahil takot sila na mapaalis sa templo. At doon siguro ang kabuhayan nila. Kaya ipinasa nila sa kanilang anak ang sitwasyon. Anong sabi nila? Nasa hustong edad na yan. Bahala na siya sa kanyang sarili. Ngunit, pinagmalasakitan siya ng Panginoong Hesus. Mahal kong mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyong buhay ngayon. Ngunit sinisigurado ko sa inyo na may nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nasaan ka man, anuman ang nagdudulot ng pait o bitterness, ng pain, gaano man kalalim ang sakit, kahit na iniwan ka ng bawat tao sa planetang ito, kahit na nireject ka, you were betrayed, cheated, at nagdudulot sa iyo ito ng so much pain, ng so much hurt, ng so much heaviness, gusto kong malaman mo na mayroong isang tunay
na nagmamalasakit sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Amen. Point number 2 natin. Your struggles have a bigger purpose. Amen. Ang iyong mga pakikibaka ay may mas malaking layunin. Kapag tayo ay nahihirapan sa isang bagay, tulad ng mga financial difficulties, sickness, loss o pagkawala, death and death of loved one, at iba pa, ang mga bagay na iyon ay nakakaagaw ng ating atensyon. Kaya nahihirapan tayong magpatuloy sa kabila ng mga pangyayaring iyon o ng mga kasalukuyang kalagayan natin. Ngunit, minamahal kong mga kapatid, natutuhan natin mula sa talatang ito ng banal na kasulatan na may mas malaking layunin sa ating buhay. There is a far greater purpose in life na nakakahigit sa ating mga kalagayan ngayon na hindi natin napapansin ng madalas. John chapter 9 verses 2 to 3. Tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, Guro, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ng mga magulang niya? Sumagot si Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ng mga magulang niya. Nangyari yon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Did you know that in greater picture, this man's blindness was a blessing to him? Alam niyo ba na sa mas malaking paglalarawan, ang pagkabulag ng lalaking ito ay isang pagpapala sa kanya? Why? His blindness led him to believe in God. Ang kanyang pagkabulag ay umakay sa kanya upang maniwala sa Diyos. Amen? Pwede rin niyang sabihin, sana ay nagkaroon ako ng paningin mula pagkabata ko. Bakit ako naghihirap ng ganito sa buhay kung lahat ay nag-i-enjoy? Alam niyo, kung ang taong ito ay hindi nagkaroon ng kanyang pagkabulag, maaring hindi pa niya nakilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas. At yan ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. Ang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Upang magkaroon ng mas maayos, mapayapa o maka-Diyos na pamumuhay at buhay na walang hanggan. Mayroong better and greater purpose in life ang Diyos. Amen? Amen. Sa mahihirap na bagay na dumarating sa buhay, may mas malaking layunin kaysa sa nakikita natin sa sandaling ito. There is a greater purpose than what we are facing right now. Than what we are seeing right now. At kailangan nating magtiwala sa Panginoong Hesus sa mga pangyayaring yan. At ilagay ang ating pananampalataya at ang ating kapahingahan sa Kanya. We need to place our faith and our rest in Him. Praise God. Point number 3 natin, Jesus wants you to help yourself as well. Nais ng Panginoon na tulungan mo rin ang iyong sarili. Dapat lang na totally dependent tayo sa Diyos. Pero, kailangan rin nating kumilos. Nang makita ng Panginoong Hesus ang kaawawang lalaking bulag, ay nilapitan niya ito at nilagyan niya ng putik ang kanyang mga mata na gawa sa alikabok at dura. Pagkatapos ay sinabi niya, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka roon. Pumunta nga roon ang bulag at naghilamos. Nang bumalik siya ay nakakakita na siya. Kung mapapansin natin, ang Panginoong Hesus ang unang lumapit sa lalaking bulag. At maraming beses na nangyayari ito sa kanyang ministry, siya ang unang lumalapit. Una ay ginawa ng Panginoong Hesus ang part niya. Then, nagbigay siya ng instruction sa lalaking bulag na dapat naman niya itong sundin. Sabi niya, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka roon. Hindi natin alam yung distance o layo ng nilakad ng bulag bago siya makarating sa pool of Siloam. According to Wikipedia,
The distance of Pool of Siloam from the temple is around 70 yards. Halos mahigit 1 oras kasi 1 yard per minute. Pero inuulit ko mga kapatid, hindi natin alam ang eksaktong distance o layo ng nilakad ng lalaking bulag. Isa pa, bulag siya. Maaring alam niya ang kanyang dinadaanan o sinamahan siya ng isang tao papunta doon. Ang nais kong iparating dito ay willing at sumunod ang lalaki sa instruction ng Panginoong Hesus. Kaya anong resulta? Siya ay nakakita. Praise God. Kaya kahit mahirap mga kapatid, kahit mahirap minsan ang sumunod sa Diyos, pero dapat natin itong gawin dahil ito'y para sa ating ikabubuti. Kung hindi willing at hindi sumunod ang lalaking bulag sa instruction ng Panginoon, ay maaaring magiging bulag siya for the rest of his life. Physically and spiritually blind. Mahal kong mga kapatid, kung ikaw man ay nasa hindi magandang sitwasyon ngayon, it's time for you to move. It's time for you to act, to realize, kumilos ka, get out from your comfort zone. Labanan mo ang temptations at hindrances sa paglapit mo sa Panginoon. You need a change. Change means change in circumstances. Change in friends, those ungodly or bad influence people. Change in responsibility at iba pa. Maging bukas o willing at sumunod na sa sarili niyang paraan. At kung nangungusap siya ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay gawin mo rin ang nararapat. Praise God. Fourth point natin, God helps the humble and obedient. Tinutulungan ng Diyos ang mapagpakumbaba at masunurin. Sa buong pangyayari ito, ang taong ito ay may mapagpakumbaba at masunuring espiritu. This man had a humble and obedient spirit. Hindi niya kailanman tinanong ang Panginoong Hesus nang nilagyan niya ng putik ang kanyang mga mata. May dura pa ano. Siguro kung nakita niya yun, baka inilag niya yung kanyang mukha. At hindi rin niya kailanman tinanong ang Panginoong Hesus nang sabihin siya na pumunta siya sa Pool of Siloam. Bulag siya. Sinunod lamang ng bulag ang sinabi ng Panginoon sa kanya at siya ay gumaling. Amen? Kaya sunod lang ng sunod sa Panginoon mga kapatid. Amen. Kahit anong mangyari, huwag magre-reklamo and don't murmur. Praise God. Amen. Tingnan natin ang kanyang pagpapakumbaba. Pagkatapos matanggap niya ang kagalingan. John chapter 9 verses 8 to 9. Dahil dito, nagtanungan ang mga kapitbahay niya at ang iba pang mga nakakita sa kanya noong namamalimos pa siya. Sinabi nila, hindi ba't siya ang dating nakaupo at namamalimos? Sinabi ng iba, siya nga. Pero sinabi naman ng iba, hindi, kamukha lang niya yon. Kaya ang lalaki na mismo ang nagsabi, ako nga yun. Oo, ako yung beggar. Ako ang taong bulag. Pagkatapos ang lahat ng pangyayari, ay inamin niya kung sino siya. Siya ay ganap na tapat at bukas. Pagkatapos ng kanyang kagalingan, matapat niyang sinabi ang mga katotohanan nang tanungin siya ng paulit-ulit ng mga Pariseo hanggang sa punto na pinalaya siya sa templo. Ang taong ito ay may masunurin at may mapagpakumbabang espiritu. Tinulungan siya ng Panginoong Hesus. Kung magkakaroon ka ng mapagpakumbaba at masunurin na espiritu, tutulungan ka rin ng Panginoong Hesus. Amen? Praise God. Point number 5 natin. Until point number 6 lang naman tayo. Point number 5, we can limit God's work in our lives. Maaari nating limitahan ang gawain ng Diyos sa ating buhay. Maraming beses na tayo ang naglilimita sa gawain ng Diyos sa ating buhay. Sa ating mga pinag-uusapan ngayon, marami ang nakapaligid sa Panginoong Hesus. Ang mga Pariseo, ang mga alagad, ang karamihan, ang mga kamag-anak ng taong bulag
at ang iba pang mga pulubi sa paligid niya. Ngunit, ang taong ito lamang ang tumanggap ng deliverance o ng kagalingan physically and spiritually. Paano nililimitahan ng mga Pariseo ang gawain ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. Di ba, isang dahilan kaya nagagalit sa Panginoon ay gumawa ang Panginoon kahit sa araw ng Sabat ng kabutihan. Nakalimutan natin nila kung sino ang gumawa ng Sabat. Huwag limitahan ng Diyos sa iyong buhay. Huwag limitahan ng Diyos ayon sa mga kaugalian at tradisyon ng mundong ito at ng ating kultura. Ang Panginoong Hesus ay hindi makakagawa ng anumang pagpapagaling sa mga palaalong Pariseo dahil sinusunod nila ang kanilang tradisyon na gawa lamang ng tao. Ngayon, maraming mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kahit saan siya magpunta, ay dinadagsa siya. Ang problema ay sumusunod lang ang iba dahil sa kanilang sariling benefits. Kasi nga, pinapakain sila at pinapagaling. Ngunit, paano nila nililimitahan ang gawain ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanilang unbelief o kawalan ng pananampalataya. Ito yung mga taong sumusunod lang sa crowd, pero hindi talaga dedicated and committed sa Lord. John chapter 7 verse 43. Kaya, iba-ibang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Tayo kaya mga kapatid, sino si Jesus sa buhay natin? At lubos ba tayong sumasampalataya sa Kanya? Amen? Amen. Mahina. Amen. Praise God. Point number 6 natin. Mukhang seryoso na naman kayo. Point number 6 natin. Last point na lang natin. Point number 6, Jesus can restore our spiritual blindness. Kung mapapansin natin, 2 beses sa talatang ito, ibinalik ng Panginoong Hesus ang pagkabulag ng pulubing lalaki. Una, ibinalik ng Panginoon ang kanyang physical na pagkabulag. At pagkatapos, ay ibinalik ng Panginoon ang kanyang spiritual na pagkabulag. Kaya lubos ang pagpapasalamat ko sa Diyos, mga kapatid. Dahil binigyan niya tayo ng pisikal na paningin. At higit sa lahat, pinanumbalik niya ang ating spiritual na paningin. Amen? At dahil dyan, hindi na tayo bulag spiritually. Amen. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang kaawa-awang bulag na ito is super blessed. Bakit? Dahil binigyan siya ng pagkakataon na mabago ang kanyang buhay. Hindi na siya magiging bulag at namamalimos for the rest of his life. Amen. At higit sa lahat, kinuha siya mula sa kadiliman ng kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan at liwanag. Pinagaling siya ng Panginoon hindi lamang sa pisikal na pagkabulag, kundi pati sa spiritual na pagkabulag. Isa pang pinakamagandang nangyari sa buhay ng taong ito, kung dati ay wala siyang nakikita na kahit ano. Pero sa mga sandaling yan, ay nakita niya mismo ang Panginoong Hesus ng mukhaan. Praise God. Hindi ba nakakagalak yun? Kaya nga tayo nagpapagal dahil gusto nating makasama at makita ang Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian. Amen? Amen. Gusto ba natin yan? Amen. Amen? Huwag muna ngayon, mga kapatid. Enjoy muna natin ang paglilingkod. Praise God. Amen. At the end of the story, ito na po yung panghuli, at the end of the story, ang dating bulag ay tunay na sumisigaw nang ako ay bulag, ngunit ngayon ay nakakakita na ako. I was blind, but now I can see. At sa pagkasigaw niyang yan, ay dinideklara niyang nakakakita na siya, hindi lamang physically, but spiritually. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagsalita ng lahat, mga kapatid. Sa mga sandaling ito,
Lubos ka bang nagpapasalamat sa Kanya? Nakita natin yung buhay ng isang bulag. Napakahirap. Hindi man tayo bulag physically, pero dati bulag tayo spiritually. Napakahirap po yung kalagayan ng isang tao na bulag spiritually. Dahil walang ibang patutunguhan yan kundi hell. Pero nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Binuksan niya yung ating spiritual na mata. Thank you, Lord. Napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayon, dinideklara namin, Panginoon, dati kaming bulag, pero ngayon nakakakita na kami. Salamat, Panginoon. Hindi lang namin nakikita ang kagandahan ng iyong mga nilikha, kundi nakikita namin ang kagandahan ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya. Ano man yung aming mga pagkukulang, Panginoon, ano man yung aming mga kahinaan, ano man yung aming mga sitwasyon sa mga sandaling ito, Panginoon, nagpapasalamat kami, nakita namin ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yes. Salamat, Panginoon. Hinamo mo kami sa kadiliman. Hinamo mo kami sa kasalanan. And we are set free indeed in the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Kung hindi mo binuksan ang aming mga spiritual na mata, hanggang ngayon nasa kadiliman pa rin kami. Naglalakad na walang patutunguhan. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung ano ang buhay. Gumagawa ng hindi nakahaya-haya. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Napakabuti mo. Bago tayo magtapos, mga kapatid, may I call yung bisita nila Brother Brian, dalawa, and yung husband ni Sister Jenny. May I call in the front? Huwag kayo mag-alala. Natayo lang kayo. Dito bro. Anong pangalan bro? Nate. Okay. Edward. Thomas. Praise God. Sabi ko sa John chapter 8 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sabi sa ating talata na kung sino man ang tatanggap sa iniginigay ng Diyos Ama, ang kanyang bugtong-anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi magpapahanggan. So sa mga sandaling ito, on your hearts, do you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? So sundan niyo po ang ating panalangin. Panalangin. Salamat sa iyong pagmamahal at pinagkaloob mo po ang iyong bugtong anak na si Yesu Cristo para sa aming kabayaran ng aming kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga sandaling ito. Tinatanggap po namin ang Panginoong Jesucristo bilang aming Lord and Savior. Tulungan mo po kami na makasunod at maglingkod sa mga sandaling ito sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi po sa John chapter 9 verse 12, lahat ng tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban niya o binigyan na niya ng rights na tumawag sa ating Panginoong Diyos or God, the Father in heaven. So sa mga sandali ito, salamat sa Panginoon. Salamat sa magpunta ito. Pagpahal po natin ating mga atin pong ibinabalik sa ating guwapong presider. Praise God. Amen. Praise God. Ito muna yung nalilong mo po. Gutom po ba lahat? Hindi pa naman. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Pas. Buhay mo na ginamit ng Panginoon upang muli every Friday
ay makakarinig tayo ng magandang balita sa salita ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Are we blessed? Amen. Marami po ba ang sinipon? Amen. Praise God. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Tunay nga, ano ko lang, parang susok na lang sa sinasabi ni Pastor King, na may sinasabi kasi siya. Ayon sa salita ng Diyos, sabi niya, Jesus cares for you. Amen? Amen. Kahit hindi mo pa hinihiling, binibigay na ng Panginoon. Di ba nakagandang bagay yun? Naranasan niyo ba yung mga kapatid na hindi niyo hinihiling, pero binibigay sa inyo ng Panginoon? Di ba ako naranasan ko yan sa asawa ko. Hindi ko hinihiling yung asawa ko, pero binibigay sa akin ng Panginoon. Praise God. Si Bro Oliver, sigurado, nakaranas din doon. Kasi, hindi rin niya hinihiling yan. Sabi niya lang, Panginoon, hindi ako namimili ng babae. Kahit bigyan mo lang ako ng nurse na maganda, okay na sa akin yun. Hindi kayo sa kanya ng Panginoon. Amen. Mas prosper. Praise God. Ganon kabuti ang Diyos, bro. Amen. Praise God. Tama na bro. Praise God. Open. Okay. So ngayon po mga kapatid ay susunod po natin ang pag-testimony. Magbibigay tayo ng mga kung ano yung kagandahang naranasan natin sa presence ng Panginoon sa mga nagdaang araw. Ngayon ay tatawagin ko na po ating kapatid kasi nagsuot po siya ng coat. Si Kuya Romel. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Bago pa lahat, tayo po'y magpapasalamat sa Diyos Ama na sa lumikha sa ating lahat. Ayan, nagpapasalamat ako sa Diyos na lagi po akong nakaka-attend dito sa gawain na meron akong nararamdaman. Yung likod ko, lagi masakit siya, no? Saka, may pinagdaanan din po ako ngayon sa pamilya namin. Yung pamilya ko kasi, yung kapatid ng mama ko, yan, matay po ngayon. Panilig siya sa ospital. Pero hindi po natin dapat katakutan yun kasi ang Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng sigla. Ang katunayan po ay nakasulat po siya sa pinaghahandaan ko to kahit ngayon na. Di ba? Alam ko sa atin sa sumunod. Ako na pinag-ibig ko. Ayan po sa nakasulat po siya sa sa Isaiah 41:10. Sa Tagalog na lang po kasi mahirapan ako sa English eh. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y inyong Diyos. Aking palalakasin kayo o aking tutulungan ka o aking alalayan kanang kamay ng aking katuwiran. Ay napakabuti po ng Panginoong Hesus at huwag po daw tayong matakot sa mga nararanasan natin ngayon sapagkat ito po yung bahagi ng ating buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na lagi tayong nandito, nakakarinig tayo palagi ng words of God sa salita sa katawan po ng ating pastor, puting pastor na si Pastor Rocky. Salamat sa buhay mo, Pastor. Na kami po nakakarinig po palagi ng mga salita ng Panginoon na siya pong madala namin sa araw-araw na pamumuhay at may share din po namin sa aming mga kamag-anak, sa mga kaibigan po namin na hindi pa sila nakakilala. Maraming salamat. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Magtitiwala tayo sapagkat siya lamang po ang ating tagapagligtas sa ating mga buhay. Natunayan din po ay hindi po tayo talaga niya pinababayaan sa lahat ng oras. Ang mga kapatid, tayo po laging magpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga ginawa sa atin ng Panginoon. Kasi siya lamang po ang mapagsabihan natin ng lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Diba? Amen po ba mga kapatid? Amen! At mapabasa din po natin na dapat lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Mapabasa din po natin ito sa Ephesians
5:20, sabi po niya dito, na kayo'y laging magpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. So, Amen. ang Panginoon lamang ang siyang dapat natin pasalamatan, hindi po sa ating mga kapwa-tao, ano? Kasi only God makapag-save po sa ating, lalo na po sa eternal life po, siya po yung nananginan natin sa bawat araw. Magpapasalamat tayo kasi ang Panginoon ay laging nandyan sa ating buhay. Katunayan po, tayo po ay templo ng Panginoon na dapat malinis po ang ating puso't isipan. Ituon natin ang ating paniniwala sa Kanya sapagkat yun nga, ang Panginoon lamang ang ating kaligtasan. Amen. Salamat sa Diyos na buhay, sa mga bago pong mga visitor po ngayon. Sana makita pa namin kayo next Friday. Amen. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon sapagkat siya lamang po ang kaligtasan. Amen. Maraming salamat, Pastor Will. Hindi ako pwede na siguro yan. Ay, papatawa lang. Salamat. Magandang meron pa po ba magpagbigay ng testimony sa kabutihan ng Diyos? Amen. Amen. Ay, meron pa paano nakalimutan? Saglit muna, mayroon pala ka nakalimutan eh. March 6 pala, birthday pala ng anak ko na panganay, no? Dalaga, 15 years old na po siya. Pinagsasalamatan ko talaga sa Panginoon na napakabuti ko niya. Okay naman po ang aming pamilya. Wala lang tayo sa Panginoon. Yes. Salamat muli, Bro Romel. Maraming salamat muli, Bro Romel. Magpapatotoo na rin po ako kasi naiyak ko kanina. Yun. Yan. Go, go, go. Yung patotoo ko po, simple lang yung talagang nag-uuma ako po kasi sobrang dala ko. Nakarating ako dito. Hallelujah. Hindi lang po sa inyong lahat. Sabi nga ni Kuya, baby church, pero hindi naman pala baby church. Hindi po ako naniniwala ng baby church to kasi talagang yung presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah, kahit alam nyo, kahit ganito lang kaliit, kahit kundi lang tayo, basta yung puso natin, malaki. Yun. Panginoon yun. Praise God. Hindi naman sa laki ng church, pero sa laki ng puso natin, nakikita ng Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil dinala ako dito. Lagi akong nagtatanong, Lord, kailan ba ako makakarinig ng personal na preach ni Saraki kasi lagi niya. Lagi siya nandun. Pero praise God, bago ako umuwi sa March, nakapakinig ako ng personal. Amen. Hindi po sa talaga, sa sarili ko po talagang kagustuhan kasi yung sa church ko, nagpunta sila sa Riyadh, hindi naman po ako pwede sumama. So totally, marami po akong atin na church, pero sabi ko kay Lord, yung talagang saan mo ako dadalhin, Lord? Amen. Yung makakain po ako ng spiritual. Talagang po ako po isang blind. Matagal na po akong na-blind, pero yung bumalik po ako ng 2022, doon ko talaga nakilala yung perfection ng Panginoon. Sagad sa bisyo, sabi ko sa Panginoon, Lord, kailan nyo ba tatanggalin sa akin itong bisyo? Yung bisyo, nigarilyo, kada packet, di dalawang kaha sa bulsa. Ganun po ako kalala magsigarilyo. One time, wala na akong makain, bibili ko na lang ng bigas o sigarilyo. Tinanong ko, habang naglalakad ako sa daan, sabi ko sa Panginoon, hindi pa ako marunong manalangin, kinausap ko lang siya, sabi ko, Lord, tanggalin nyo lang tong bisyong to, susunod ako sa iyo. Kinabukasan, kain ako, malala. Parang wala akong naramdaman na manabig sa nicotine. Yung sinabi ko kay Lord, nung isang gabi, tinupad niya na. Tinanggal niya ako. 2 years na akong hindi nagsisigarilyo. Sabi ko nasakit pa ako noon. Sabi ko, Lord, kung saan yung will nyo,
dalhin niyo ako, Lord. Dinala niya ako dito sa sa Eastern at doon naganap ng church. Ayun, hanggang sa nakilala, patuloy na kumakain ng salita ng Panginoon. Di na ako dating ako. Sapagkat kay Kristo, ay bagong ako na. Yung mga pinagdadaanan natin ngayon, be joyful. Huwag tayong mundo sa pananalangin. Ano man yung pinagdadaanan natin, alam ko na walang imposible sa Panginoon. Yun lang po, sana patuloy po tayo sa puso natin na ang Diyos ang paglingkuran natin. Amen. Thank you, bro, na nakakaantig ng puso. Tunay na blessed po. Nabibless din kami, bro, sa iyong magandang festival. Maganda yan.